At sa isang nakalulungkot nga na pangyayari, ang ine-expect natin na team na papuntang China para sa 2023 Asian Games ay hindi na kumpleto. Ang mga idol nating sina Terence Romeo, Calvin Abueva, Jason Perkins at Mo Tautua ay hindi pinayagan ng organizing committee na makapaglaro kasi hindi nga raw sila kasama sa initial list. Si Roger Pugoy din ay out dahil sa serious health reasons daw. 5 na kagad yan. And by this time, siguro alam niyo na rin, ang pumalit sa kanilang spot ay sina Kevin Alas ng NLEX, CJ Perez, Chris Ross at Marcio Lassiter ng San Miguel and Arvin Tolentino ng Northport. For me lang, maraming nawala na aspects pero marami rin namang nadagdag na iba. Unang-una syempre ay dahil wala ka ng Calvin sa team, wala na yung inaasahan mong parang magiging heartbeat ng kanilang koponan. Yung parang pingris na nagdadala ng hustle and energy sa laro. Although kahit sino naman ay pwedeng magawa yun Pero iba talaga yung angas at dating ng isang Abueva na makikipagtalunan sa kahit kanino pa. Sabi nga niya, 'di ba, nakukulangan siya sa current gilas ng intensity at gusto niya siya yung magbibigay nun. Kahit pa nga magka-injury to iniinda niya lang sa practice at 110% talaga yung binibigay niya. Sinabi rin ni Coach Tim Cone na noong nalaman ni Calvin yung balita na yon, umiyak na lang daw siya. Obviously ay mawawala rin yung extra shot creation nyo dahil sa pagkakatanggal nga po ni Terence. Ito yung very exciting din na abangan kasi matagal nga rin nawala si Terence sa Gilas program. Yun nga, kung kailangan mo ng puntos at yung magpapa-ignite sa crowd na mag-cheer sa inyo ay pwede itong gawin ni Terence dahil sa sobrang daming moves na pwede nitong ibigay sa defender niya. Shooter din to at mataas ang porsyento from the outside nitong nakaraang PBA season. Sayang din talaga pero it is what it is. Obviously mga idol ay nakasakit din sa front court natin ang pagkawala ng Perkins at Tautua, although masasabi natin hindi sila ang mga main guns natin sa front court. Medyo afford ng Gilas na mapalitan sila pero yung depth na kanilang hatid ay nawala na nga. Mas manipis na tayo ngayon sa mga big man. Yung pagdating naman ni Marcio Lassiter sa team medyo na-offset yung pagkawala ni Roger Pugoy. Nireplace mo yung shooter ng isa pang kilalang shooter. Actually, hindi rin sila nagkakalayo ng porsyento from the outside nitong nakaraang PBA season. Si Pugoy ay 41.3% from the outside, Philippine Commissioners at Governors Cup yan sabay si Marcio naman ay 42.5%. Mas mataas pa nga si Marcio. Pero challenge naman to ngayon kay Lassiter dahil 5 years older siya kaysa kay Pugoy. 36 years old na po itong si Marcio and tignan natin kung makaka-keep up siya sa mga mas batang players kaysa sa kanya. May isa pa nga rin tayong shooter na nadagdag, si Arvin Tolentino na nagkaroon ng breakout year para sa Northport. In-establish niya ang kanyang sarili bilang isa sa mga nangungunang tirador mula sa labas at nag-average siya ng 38.8% mula sa 3 on almost 7 attempts per game doon o kayang porsyento sa mataas na volume ng mga tira. I think sa height ni Tolentino na 6'5 ay pwede natin siyang isalta sa 4 na paniguradong magsa-stretch talaga ng floor. And kahit na nawalan ka lang shot creation dahil sa pagkaka-decline kay Terence, may pumalit pa rin naman in CJ Perez and Kevin Alas. Si CJ ay isa sa mga consistent na top local scorer sa PBA. Kagagaling lang din niya ng World Cup although hindi siya na-utilize on gaano. Pero shot creator din to. Wala man siya ng mga pasayaw skills ni Terence, maaasahan mo siya kung kailangan mo ng puntos. Ganon din si Kevin Alas na nag-average ng 16.8 points a game sa nakaraang PBA season. Nagkaroon din ng extrang stability ang team sa point guard position dahil sa pag-include kay Chris Ross. Pure point guard tong si Ross at magpo-provide din ng defensive prowess sa backcourt. Pero hindi nyo ba alam mga idol na itong si Ross ay mas matanda pa kay Haddadi? Well, sa buwan lang naman. March 1985 si Ross, habang si Haddadi naman ay May 1985. Fun fact lang, so another point yan to consider kung ibababad ba siya ni Coach Tim and kung makakasabay din siya sa mga bata. Ang lineup na ito ngayon ay parang merge ng SEA Games roster natin itong May at ng World Cup roster naman itong nakaraang August to September. 7 sa mga ito ay naglaro noong SEA Games, sabay 4 yung naglaro sa World Cup with CJ Perez playing sa dalawang event na yan. Si Kwame at Alas lang yung hindi nakapaglaro sa either of the teams. May palag rin naman to, balansyado pa rin naman ang lineup at kung kayang talunin ng Gilas yung Team USA ng Cambodia noong SEA Games nang walang Junmar at Kwame, I think lalaban pa rin to if ever man na sila na ang official na papasok. Kayo ba mga idol? Ano ang masasabi nyo sa lineup na ito? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.